Ako pala si Staff Sergeant Roy Ferrer Batong from Banawi, Ifugao. Ako buddy ay class 69-1984. Silent intruder ang ano namin. August 29, 1985, when after the breakfast at 8 o'clock in the morning, nagkwentuhan kami ng mga kasamahan ko doon. Siguro kung hindi ko makalimutan, mga 9 or 10 kami nagkakwentuhan doon. Together with my senior buddy, Ryan nila Corporal Felipe de la Cruz, Corporal Orlando Calagi, late Miguel Soriano, Corporal Marshall Langkay, and the others na hindi ko na matatandaan. Habang nagkakwentuhan kami ng alas 8 ng umaga, dumating si late Governor Congressman retired Colonel Rodolfo Aguinaldo. Para sa kaalaman ng lahat, late Colonel Aguinaldo is the RUC 2 commander during that time. Siya yung Regional Unified Command 2 in Region 2. So lahat ng mga nagagather niya na information and intelligence report ng mga intelligence officers niya ay ipinapasa niya sa 1st Scout Ranger Company. So kami yung operating troops niya. Although retired Colonel Aguinaldo, late Aguinaldo, is a member of the Philippine Constabulary. But if I am not sure kung anong class siya sa Scout Ranger. So during that time, dumating siya, nakangiti at binati kami habang nagkakwentuhan. Sabi niya, "Oh, good morning mga boys, kumusta kayo?" Sabi niya. So we were also greeting him with a salute. Then, okay lang sir. Nandiyan ba si CO? Sabi niya, yung commanding officer namin kasi is General, that time is Captain Roland de Tabali. So, eksakto naman na yung first sergeant namin noon na si Technical Sergeant Jimmy Matukad, nakita niya si Colonel Aguinaldo na parating. So, pumunta si Colonel Aguinaldo kay First Sergeant, nag-usap sila. So, kami naman, naiwan doon, nagsalita ngayon yung one of my senior buddy na sabi niya, siguradong operation na naman ito. Kasi sa tuwing pumupunta si Colonel Aguinaldo sa 1st SR Company, meron talagang intelligence report na nangyayari. Kaya during that time, 80s, 84, 85, 86, 87 hanggang 90s, puro operation, puro operation. Ang area ng 1st SR Company noon is Cagayan. Cagayan, Kalinga, Isabela. So, nung nag-uusap sila, siguro mga mahigit 2 oras, nagpaalam na si Colonel Aguinaldo. So, tinipon kami ni First Sergeant. Sabi niya, lahat kayo formation, sabi niya. At nakita nyo naman kanina na dumating si Colonel Aguinaldo. So, prepare yourself. Sabi niya, so dumating naman si CO, si Captain Databale. In-inform niya sa amin na meron intelligence report na kinuwento sa kanya si Colonel Aguinaldo. So, nalaman namin yung detail na pinag-usapan nila. At meron daw group of First Guerrilla Unit ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, na humihingi daw ng kota sa isang laging concessionaire na pag-aari ng isang Filipino-Chinese businessman. Okay. Na Lagpan. So, yun yung nireport pala ni Colonel Aguinaldo. So, ayun, sa fast forward, sa madalit salita, kasama ako dun sa roster of troops na pupunta sa operation. 14 kami. Balikan natin yan, yung 14 kayo. Yes, sir. Bigyan mo muna ako ng situation sa area kung gaano kagulo yan, nung panahon na yan.
Ah, sa mga kalaban? actually, sir, nung during 80s, napakarami ng kalaban ng araw. Ganun ba? Oo, nung 80s na yan, talagang bugbog kami sa operation. Siguro wala pang 1 week, sira-sira na yung combat boots namin na kuminsan, although naaawa ka rin sa sarili mo, pero sinumpaan namin, nandyan na yan. Kuminsan naiisip namin yung pamilya namin. Merong problema ang pamilya namin sa bahay. Hindi kami makakatulong. Sapagkat minsan nasa operation kami. Ang hirap ng pinagdaanan natin. Sorry sir, kasi Sige. emotional na. Okay lang naman. So, alam naman natin na. So, parang ano yan dati, Master? Sobrang kasagsagan nila yan. Diba? Oo sir. Yun. Napakababa pa ng sweldo ng military nung araw. Hindi gaya ngayon, at least full support ang mga benefit ng armed forces. Kaya kung minsan sinasabi sa sarili namin, parang unfair siguro yung takbo ng armed forces kasi ranger lang ang laging kumakayod. Ranger lang ang napapasaba sa digmaan, sa giyera. Samantala yung iba't ibang unit ng armed forces, patrol-patrol lang. Ganon. So, balik tayo doon. So, napasama ka doon sa ano? Oh, buddy. Napasama ka doon sa 14 na yun. So, i-continue natin yung part na yun. Then, at 6 o'clock o 5:30 ng hapon, dumating ngayon yung pinadala ni Colonel Aguinaldo na NPA. Okay. NPA na surrendery na siya ang magiging guide namin na nagngangalan na Karandi. Si Karandi kasi nung nasa bundok pa siya, area nila yung tatargetin namin na objective namin. So, Karandi is, I think, familiar with the terrain in the area. So, siya yung pinadala ng guide namin. So, at 7 o'clock in the evening, o 6:30 in the evening, dumating yung 6x6 na galing ng 105th Brigade. Kasi yung brigade kasi, nasa compound lang namin yon. And then, if I am not, kung hindi ako nagkamali, ang brigade commander na is General Ribo. So, dumating 6:30, 7 o'clock, jump off kami, gabi na. From our station, dumating kami dun sa drop zone, mga 2 hours. Dumaan kami sa mga rugged na daan, daanan ng mga laging gano'n. Kasi yung Baggaw na yon is forested area, mountainous. So dumaan pa kami sa mga ambush site. Okay. On our way to the drop zone area, nakatayo kami ni Corporal Felipe de la Cruz doon sa harapan ng 6x6. On our way, tumakbo ngayon yung black cat. May pusa na black na dumaan dun sa harapan ng 6x at tumayo. Ngayon yung driver, hindi niya pwede ihinto kasi ambush area yun eh. Diniretso niya yung sasakyan. So, hindi namin alam kung namatay yung pusa. Pero sa alam ko, hindi namatay yun. Siyempre tumakbo eh. Siguro, sa palagay ko. Then after 100 meters, more or less, dumaan naman yung ibon na black. Pabalik-balik ng ganun sa 6x6. Habang tumatakbo yung sasakyan na black. So, nagsalita si Corporal Felipe de la Cruz. Sabi niya sa akin, "Kabayan, Roy,
sigurado encounter tayo, sabi niya. O ako naman, hindi naman ako kumikibo kasi sa totoo lang wala akong paniniwala dyan. Pero basta pinapakinggan ko lang yung sinasabi ni Corporal Felipe de la Cruz. So, at pagtakbo na naman na sasakyan, pagkalipas doon sa ibon, biglang umambon. So, lahat ng operating troops, kanya-kanyang kuha ng raincoat, poncho. Pati na rin ako. So, pagdating namin sa dropping area, huminto yung sasakyan, siguro sabi ng guide dito na. Kasi yung guide namin na NPA nasa harapan. So, nung tumabi yung sasakyan, pinatay ng driver yung sasakyan, pati ilaw para hindi kami madetect. So, sabi ni Lieutenant Agtepa, okay boys, disembark or baba na kayo. So, yun na, bumaba kami. Hinintay namin na bumalik yung 6x6 together with the escort of the driver na galing ng 105th Brigade. So, nung nag-organize na kami, sa isang team, ako yung lead scout. Ako yung lead scout na nagunguna doon sa isang team. Although 2 teams kami, so ako yung lead scout na na-assign doon. Tapos yung NPA na guide, nauna, syempre siya ang nakakaalam doon sa area. Nung naglakad kami ng mga almost half kilometer, dinaan kami doon sa zero visibility. Umulan, umaambon, hindi naman yung malakas ng ulan, ambon lang. Pero napakadilim sa bundok na yon. Pakahoy, kaya touching distance ang ginawa namin para Ranger SOP para hindi tayo mawala. Idinaan niya kami dun sa Carabao Road, Carabao Terrain, na pagitan ng dalawang bundok. Pagitan ng dalawang bundok yan. Kaya lang, yung isang bundok, nasa 20 feet pero slanting. Okay. Yung kabilang bundok, kahoy sa napakataas. So, wala kaming pwedeng madaanan, kundi yung dinadaanan ng kalabaw na yon. Na kaya pala nakaganon, lumalalim kasi lahat ng mga illegal loggers, yung tinatawag na salabadyok, doon nila dinadaan yung kinukuha nilang kahoy, kaya lumalalim sa sakyan na yung kalsada na dinadaanan ng kalabaw. Habang lumulusong kami doon sa putik na yon, ang problema, hanggang tuhod yung putik. Kaya pag hinuhugot mo yung combat boots namin, kung hindi tighten yung pagkatali mo, nahuhugot yung paa mo. O kaya, kung mahina-hina yung combat boots mo, naiiwan yung kanya, yung napupunit. So sabi ko dun sa guide namin na NPA, na Ilocano, wala ba tayong pwedeng madaanan? Wala sir, ito lang. Hindi. Sabi ko, tataas tayo. Taas tayo. Kasi mababa lang naman eh. Pa-islant naman eh. Taas tayo, mahirapan tayo dito. At saka isa pa, maririnig tayo ng kalaban. Kasi paghukot mo ng combat boot mo, Parang may ano siya. Oo, sabi ko, hindi pwede yan. Tapos, nakalusong na kami doon, one team. Ngayon, umakyat yung guide namin, yung NPA. Pag-akyat niya ng kunti, nalaglag. Mabuti nasa loko, mabuti yung baril niya, hindi naputikan. Nasa loko siya. So sabi ko ako mauna. Hindi ko, bakit nag-volunteer ako na nauna? Although meron guide. Kasi siya naman na nakakaalam ng terrain. Pero nauna ako kasi nalaglag eh. So followed by Corporal Francisco Ragasa. And then yung guide na. And then also Corporal de la Cruz. Because Felipe de la Cruz is, if I am not mistaken, he is my team leader. And then Lieutenant Agtepa. Umakyat ako sa taas. Tapos followed by Corporal Ragasa, then the guide, the NPA surrendery. Pagkaakyat ko ng ganyan, natatanaw ko na maliwanag. Meron area na maliwanag. So natatanaw ko lang. Sabi ko, okay itong ano na to. Mga bandang anong oras yun? Alas 10 ng gabi. Pero may ano pa siya? Hindi siya ganun. Wala pa kaming night vision goggle nung araw eh. Na late na dumating, although dumating yata yung night vision goggle is mga 85, 86. Pero during that time is, wala pa kaming night vision goggle na issue. So, pagkapang ko, pag-akyat ko,
nag-pass the word sila na hold muna kasi yung iba hindi pa nakakakyat. Napakadulas ng inakyatan namin. Siyempre, nadaanan na ng iba, kaya maririnig mo yung lagapak. Kaya doon ako believe sa Ranger kasi although merong ganun, wala kang maririnig na salita. Walang nagsasalita, basta bulong lang yung pass the word na hold muna. Hindi pa nakakyat yung iba. So, SOP naman natin yon. So, nag-hold ako doon. Observe lang ako. Habang nag-observe ako is, meron ako natatanaw na 2 ilaw. Ano na yun? Sa tuktok na? Yes, sir. Nasa patad na kami. Nasa Nakuha tuktok mo na na yung kami. tuktok. Na-occupy ko na yung pinaka-level ng bundok. Okay. Together with Corporal Ragasa and then our guide, the NPA guide, also with Corporal De La Cruz. Natatanaw ko yung 2 ilaw. Habang pinapapasok mo yung ibang nasa... Habang umakyat yung iba. Sabi ko, may 2 ilaw ah. Gaano kalayo estimated? Mga 25 to 30 meters. Natatanaw ko yung ilaw. Ano yun? Sa kabilang bundok? O Hindi, dyan lang sa part ng level, the same area. Okay. Oo. Tapos natatanaw ko, ano kaya yun? Naglalaro yung isip ko kung ano kaya yung ilaw-ilaw na yun. Baka kaya kung ano, hindi ko naman alam. Nung nakakyat na yung iba, pass the word na move. Gumapang ako eh. Pagkagapang ko na ganyan, natanaw ko may kubo. May kubo. Sabi ko, pass the word, may kubo. Nakarating din sa dulo. Nag-command ngayon si Lieutenant Depa na drop and then crawl. Lalapitan natin. Kapangin yun. Kapangin namin. Alam mo sir, sa totoo lang, ginapang ko yan. Ginapang namin 3, 4, 5 ng 2 meters lang yung kubo. Ngayon, doon sa pagpalapit ko ng 2 meters sa kubo, nabangga ng ulo ko yung kaldero na hindi ko alam kung nakabitin o nakatayo, pero nilagyan nila ng lata ng sardinas. Kaya nung nabundol ng ulo ko, paghiwalay ngayon yung takip at saka yung kaldero, saka yung lata, nag-sound. Pak! Maingay. Maingay. Yung pala, yung ilaw na 2 is mata pala ng kalabaw na naitali doon sa tabi ng kubo na gagamitin sana nila kinabukasan upang kukunin yung kota nila doon sa laging concessionaire. Siguro, hingi sila ng bigas, pera, o sardinas. So, kalabaw. Kaya nabulabog yung kalabaw. Ikot ng ikot doon sa area namin. Nabulabog kami. Ano tawag doon yung takot kami. Baka maswag kami. Or ano tawag doon yung matapakan kami. So, imbes na yung concentration ng iba doon sa kubo, wala na. Nag-wild na yung kalabaw. Yung pala, yung natatanaw kong ilaw ng kalabaw na gano'n, yung mata. Parang reflect. Aside from nabulabog ng kalabaw, yung kaldero, tagtaka na ako ngayon, bakit merong gano'n. Biglang nagising yung tao na natutulog dun sa kubo na yan. There are 4 or 5 NPA commanders pala na natutulog dun sa kubo na yan kasi umaambon eh. Siguro sa respeto ng mga tauhan nila, dun sila. Then, nung 2 meters, natatanaw ko na, nung araw, malakas pa yung mata ko, natatanaw ko na meron siyang dadamputin at umupo sila. Nakita mo na yung tao? Oo, sir, nakita ko na, natanaw ko na. Tapos, pagtayo ng 2 na may kukunin na ganun, sabi ng guide, kaya pasalamat din ako sa guide na NPA, sir, kalaban. Hindi pa niya natapos yung kalaban, niratrat ko na. And then, sumabay si Corporal Ragasa. Bulagta agad yung 3. Yung isa, tumalon. Tumalon yung isa, siguro may tama, nakatalon. Namatay din pala, siyempre hindi na namin alam kasi may tama at saka bali-bali na siguro doon. Yung kalabaw ngayon na paikot-ikot na tumakbo, nalaglag doon sa bangin. Narinig namin na tumunog. Ala, siguro patay na yun. Ngayon, umuungol na yung 3 na on the spot, patay na. Nagpaputok pa nga yung nag-dive eh. Oo. Siguro dala-dala niya yung baril niya. After how many seconds,
nag-response ngayon yung grupo, yung pinaka-main group ng NPA na yun, doon sa siguro around mga 15 to 20 meters, doon sa baba na may kuweba. Siguro they are numbering to 30 to 40 Estimated. NPA na nandoon. Sumisigaw na yung iba, mga trader, sabi nila. Ganon? Alas 10, 10:30 nangyari. Mga trader, sabi nila, di bakbakan. So, tinatapunan kami ng granada. Although, naka-skirmisher kami doon, nag-hold the line kami doon, wala ka makocoveran doon sa area na yun kasi may kogon, talahib, mga grass. Yun lang. Yung basta nakadrop lang kami. At saka gabi pa yun, ha? Gabi pa. So, of all my war history, that is the most war experience that I cannot forget. And then, ganon, noong patay na yung tatlo on the spot, pero hindi pa namin alam kung talagang patay na. Nalaman na lang namin na kinabukasan. Kasi focus kayo doon sa network fire. Focus kami doon sa grupo na laban. Umabot ng 2 oras yung labanan kasi gusto nila siguro ma-recover yung mga namatay doon sa kubo na commander nila. Medical officer nila, yung mga top commander nila. Okay. So, nag-hold the line. Nag-hold the line kami doon sa area na yon. Naka-line formation kami. Although wala kaming ka-cover. So, nag-decide si Lieutenant Agdepa na dito na tayo. Just observe at walang matutulog. Hintayin na lang namin mag-umaga bago kami mag-search. Kasi zero visibility, hindi namin nakikita kung nandyan pa sila. Although nag-withdraw sila. Kasi nagtagal din sila. 2 oras yung laban, sir. Parang gusto talaga nilang... Gusto nilang i-recover yung mga nandun sa kubo kasi naririnig nila yung voices ng mga wanted eh. Umuungol talaga sila. Ngayon, ang ginawa ni Corporal Ragasa, umuungol, in-strapping niya. Pagka-strapping niya, a few seconds, tumigil. Yung umuungol, siguro tinamaan, natuloyan. So ako yung mismo nakatutok doon sa 2 meters na kubo na yan. Naaamoy ko mismo yung, siyempre, dumumi na, nakaihe na, o dugo, naamoy ko yan. So, hold the line kami doon. Nung nag-command si Lieutenant Agdepa na dito na tayo, umatras na kami. Pero malapit lang din doon, mga around 10 meters. Yung parang nag-side step lang kayo. Umatras lang kami. Kasi medyo malansa na eh. So, kinabukasan, nung maaninag na namin yung, matatanaw na namin yung tao, nag-command si Lieutenant Agdepa na, search tayo. Search. Nag-search kami on the spot. Patay yung 3 NPA. Yung sa ano talaga? Yes, sir. Doon sa kubo. Tapos naka-recover kami ng 2 carbine, 1 Armalite. Deface yung serial number ng 1 Armalite. And then subversive documents. Doon sa grupo is iniwan na nila yung backpack nila, mga kumot nila, tumakbo na sila. Doon sa cave? Yes, sir. Nabigla sila eh. So, hindi namin din nasundan na sila kasi tapos na yung laban. So, kinabukasan, from the area, nag-withdraw kami doon sa pinanggalingan namin doon sa drop zone area. Yung pala, may mga bahay doon. Kasi sitio yun eh. May mga 4 or 5 na bahay doon. Sinabihan ni Lieutenant Agdepa na kukunin nyo yung patay doon sa kubo na yon kasi malapit lang. At dadalhin nyo sa PC detachment sa isang bayan ng Cagayan, San Jose. The mayor, if I am not sure, if the mayor is Mayor Patong. Ako, Batong ako eh. Yun, P pala, Patong. Kamuntik na kami, kulang lang ng 1 round para kaapelyido ko. Nandun kami sa PC detachment ng alas 11 ng umaga kasi naglakad kami. From the encounter area, naglakad kami. Nabot kami ng 3.5 hours na naglakad. So after 3 hours, mga alas 3, dumating yung bangkay. Napatay. Ano, sir? Mga civilian na yung nagdala, sir. Yung pinagsabihan namin doon sa bahay kubo na yan, na mga tao doon, mga residente doon. Ginamit nila yung kalabaw. Isinakay nila doon sa amin, mga iba naggarusa eh.
Sinalakay nila yung tatlo na patay doon para ma-identify siguro kung sino mga yan. Balsa, parang ano. Sled. Carabao sled. Yung hinihila, sir, ng Carabao. Parang balsa yan. Oo, ganon. Ganyan lang kahaba. Oo. Tapos dinala doon. Ngayon, at 4 o'clock, dumating yung Spy 6. Kumusta? Inuwi kami sa headquarters. Inabutan namin si Colonel Aguinaldo doon. Tumatawa. Kumusta ang tropa? Ano? Sabi niya, masaya siya. Okay, bukas, kain tayo. Sabi niya. Kaya pala, sir, yung grupo na yon, yung pala yung kukuha ng kota doon sa isang laging concessionaire. Kaya nandun yung Kalabaw at saka yung Carabao Sled para gamitin sana nila na manguha ng kota doon sa isang laging concessionaire na pag-aari ng isang Filipino-Chinese. Siguro, that morning siguro, yun ang gagamitin nila, pero wala naman na nagkaroon ng encounter. Pero kumusta ang mga tropa mo? Walang casualty? Meron lang na one dead, sir, na nagasgas kung di ako nagkamali, si retired Second Lieutenant Felipe de la Cruz. Sabi nila, may tama daw, pero kinabukasan, ano lang. Yun lang. Yun lang, sir. Yun lang, sir. So, parang surprise talaga, no? Gabi. Yes, sir. So, doon sa paniniwala ni Corporal retired Lieutenant de la Cruz na sigurado encounter kami dahil doon sa black cat na humarang sa kalsada, blackbird. Parang sabi ko, totoo yung sinabi niya. May mga pamahiin. Oo, sabi, although wala akong paniniwala dyan. Pero pag operation kasi, in my own experience, pag pumunta ka ng operation, expectarin mo na meron talagang encounter. Lalo na tayo mga Rangers kasi halos pag lumakad naman tayo yung talagang A1 info. Nandyan na talaga yung kalaban. Lalo na kapag si Colonel Aguinaldo ang nagbibigay ng information, talagang 90 to 95% meron encounter. Saan area yan, Master Park? Sa ano, sir? Area ng Vicinity, Sitio, Guluran, Barangay, Bitag Grande, Baggao, Cagayan. On or about August 29, 22:35 hours, alas 10:35 ng gabi, nangyari. Ang putukan. Yes, sir. Natapos ng halos lampas na ng alas 12. Kaya sa bayan ng Baggao, Cagayan, sa kabayan ng San Jose, dinig na dinig nila according to one of the PC personnel, Philippine Constabulary personnel. After a month pala, sir, mabuti na itanong nyo, meron sumurrender na 2 NPA. Nagsurrender kay Colonel Aguinaldo. So, they was interviewed by Colonel Aguinaldo according to the 2 surrenderies. Kasama pala sila doon sa encounter na yon. Oh, okay. At sinabi nila na meron pala yung top commander nila, tinamaan, yun pala yung tumalon. Ang pangalan ng commander nila is Joel Sibaluka, Commander Joel Sibaluka of Igig, Cagayan or Amulong, Cagayan. Basta na lang inilibing nila nilibang nila doon sa area na yon at nag-report sila na nilibing nila doon. So, si Commander Sibaluka may reward yun sa ulo eh. Kung hindi ako nagkamali, mga 10 to 20,000 ang reward noon sa ulo. Matindi na yan pag mga ganun. O sir, nung 80s na yan. So, hindi ako kasali sa nag-recover sa katawan niya, ibang kasamahan ko na naman. Nilid ng 2 surrenderi, hinukay nila yung katawan niya. Kaya nung nahukay yung katawan, sinusundan na sila ng langaw dahil ang baho na. Tinala doon sa headquarters. So, basta ganun ang nangyari. Yun pala yung tumalon na yun. So, dagdag na yung casualty doon. Siguro, 4 na. Siguro. 4 na. Ganun talaga mag-surprise ang Ranger, no? Kahit ano. O sir, sa pinag-aralan ko sa Ranger, very useful talaga of all the military training. Pinaka-useful ang Ranger.
when it comes to guerrilla tactic. Kaya akong encounters, pero this is the most memorable war experience that I have. Ano yung pinaka mahirap naman naranasan mo sa area or encounter, Master? Lugi o muntik-muntik kayo, yung the worst na kuhan? Yung naranasan ko experience sa operation ng Scout Ranger is antok na kayo. Kung minsan, lalo na kung umuulan, naiisip mo yung pamilya mo. Tapos gusto mo nang matulog, kaya kung minsan, iidlip ako eh. Pero nakahawak ako sa balikat ng kasama ko para lang mapagbigyan ko yung mata ko. Kung malaglag man yung nauna sa akin, mauna mo na siya bago ako malalaglag. Total, nakahawak naman ako doon sa sling ng backpack niya. Tapos, yung pinakamahirap na experience naman is, umuulan na nga, tapos malalaglag kayo sa mga bangin. Kung minsan, malalaglag ka doon sa baba. Kung may pinakamalungkot kang karanasan sa bundok, Master, sa operation, sa field, ano yun? Sa akin is kapag meron kang pamilya na nagkakasakit, o grabe, o may family problem, hindi ka ngayon makakatulong sa pamilya mo. Dahil siyempre, duty first. Unang-una mo na yung serbisyo bago yung pamilya. Secondary lang pala yung pamilya. Ganun. Yun talaga yung hirap. Hirap. Grabe yung father ko, kakasakit. Hindi man lang ako makauwi. Yan. Tapos sa baba ng sweldo namin nung araw, halos hindi mo mabuhay, hindi mo mapag-aral yung pamilya mo.